All right, let's all rise, please. Let's all read this together. Ready? Go. Ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal, sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Can you say that aloud? Tumatangkilik ako, tumatanggap ako ng magagandang bagay, ng masasaganang bagay mula sa Panginoon. Amen? Ano sagot mo rito? May natanggap ka na ba sa Diyos? O puro prayer request pa lang? What did you receive? What have you received from God? Pag marami kang pera, immediately you would be very happy. Pero ang tanong, sa Diyos ba galing yan o dahil lang sa hanap buhay? Are you confused when you're receiving your salary as just your own o pinahintulot pa rin ng Panginoon? Amen? Ano? Dapat meron kang masasabi na natanggap mo galing sa Diyos. Trabaho ba yan? Magandang pamilya, masaya, mga anak na driven mag-aral. Naku po, napakasarap nung ang anak mo. Hindi mo utusang mag-aral, di ba? Na? Ang sarap ng mga ganan eh. Hindi mo na pinapalo muna bago magbasa ng module. Pero siyempre, lahat ng mga bagay na tinatanggap po natin, undeserved favor. Amen? Ang tawag po sa Bible doon ay biyaya ng Diyos. Grace. What we have right now is undeserved. Would you believe it? Amen? We receive many things we do not deserve. Imagine, ang haba ng buhay mo. Nakalusot ka sa pandemic. 1 year ka nang nakakalusot. Baka ikaw hinahabol eh. It is the gift of God to man the moment he sees he is unworthy of God's favor. And so, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Dapat po, matagal nyo na po akong sinapok, pero hindi po. Salamat sa iyong biyaya. Ganun po tayo sumamba sa Panginoon Diyos. Wala tayong kukwento sa Kanya, Lord, buti naman binigay mo, kundi hindi na ako sisimba. Baka gumaganon po tayo. Alright. We must seek the loving kindness of God in all the breadth and open-air common life. Kaya dapat po, araw-araw, parang may palanggana ka sa Diyos, o kaya nakalahad ng 2 kamay mo, tanggap ng tanggap sa Kanya. Amen? Amen? Tanggap ka ng tanggap kasi dadaluyan ka, bigay ka naman ng bigay. Ang sarap po kasi ng pag-ibig ng Diyos. Kung kulang sa iyong plangganita, dapat po may dala kang drum sa Diyos, no? Lord, punuin mo nga ito ngayong araw na ito. Lord, bigyan mo ako ng maraming compliment nga kasi po medyo low self-esteem po ako ngayon. Padala mo naman ako mga kaibigan ko, Lord, na magte-text sa akin ng encouragement. Amen? Magdala ka ng isang drum na na empty at sabihin mo sa Diyos, punuin mo nga ito ng Word of God. Oy, si Pastor Loy, nag-target siya to read the Bible 4 times this year. Ang goal po niya, 15 chapters per day. Pang cell leader po yun, Pang cell leader. Sino cell leader dito? 15 chapters per day. Yung mga youth, meron pong mga nag-umpisa na, sinabayan po namin, nag-Genesis na po kami, pwede po kayo mag-start talaga, maliban dun sa Psalms. Psalms po natin, meditation yan. Pero yun pong Genesis, kung mag-umpisa kayo kasabay namin, Bible reading lang po yun, kasi po ang dami pong nagsisimbata, nauubusan na ng kwento di ba? Pag nasa Genesis ka, ang dami mong maikukwento, no? Alright? And so, kailangan mauna po, hindi pwedeng mas marami kang sama ng loob kesa sa input sa Word of God. Kailangan mas healthy yung isip natin.
Meron po nagsabi, wag mo naman akong iwanang mag-isa sa utak ko sapagkat nanganganib ako. Your thoughts can create tremendous monsters in your mind that would make you afraid. Kaya dapat po mapuno ito ng Word of God. Amen? So, tingnan nyo, nakalahad ba kayo kay Lord? Lahad nyo yung kamay niya? Lahad. Tanda mo, yung kanan, pagtanggap kay Lord. Yung kaliwa, magbibigay ka. Amen? Ba't kailangan gawin natin yun? Sapagkat meron pong kwento ng ibang Diyos pala. There are other gods. Some people can be gods themselves. Who? Ito po, pag nakita nyo po yan, sa Illinois po ito, actually, dalawa po yan. Meron pa pong isa sa California rin. May mga hotel po, naglalagay sila ng ganyan. Parang, hindi ko alam kung anong meaning nila rin. Pero binigyan po ng interpretation sa Google yan as self-made man. Yung isang tao, galing siya sa bato, hindi siya galing sa Diyos. Hindi rin siya galing sa kawayan. At inuukit niya yung kanyang sarili para maging tao. Self-made. Ooh, very powerful, di ba? Kaya sabi ni David, sabi niya, ang mga bumabaling sa ibang Diyos, meron po palang mga ganon, no? Bumabaling sa ibang Diyos. Meron pa bang ibang Diyos dyan na magtutubos ng aking bukid? May ibang Diyos pa ba dyan na magpapatayo ng aking bahay? May Diyos pa ba dyan para patinuin yung aking mga anak? Baka gumaganon po tayo sa puso. Alam mo, mali na maghanap ng ibang Diyos, pero in your heart, meron pa bang ibang sasaklolo sa akin? Suliranin nila, sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila, hindi ako sasama. Amen? What a conviction. At sa kanilang mga Diyos, by the way, nasa Psalm 16 po itong teksto natin. At sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba. Don't join the pungsoy experts. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ay, mabuti pa sila, yumayaman. Wag po kayong gaganon sapagkat there is a jealous God, the real God, whose name is Jesus. Amen? So, satisfy your hearts with the presence of God and He will lavish you with every good things. He is kind-hearted. Amen? Pero gusto ko sundan to, sapagkat meron palang ibang mga Diyos at nakikita nyo to sa iba't ibang mundo and there are results in this. Alam nyo ba saan galing si Ed Sheeran? Kinakanta nyo ba yung perfect habang nagsasangag? Si Ed Sheeran po ay galing lang sa train station ng London. Doon ho siya tumutugtog nung ma-discover po siya ron, hanggang sa may lumapit po sa kanya, sabi niya, come to my office, magkapit lang tayo, kwentuhan tayo doon. Maya-maya po, pinapapirma na po siya kasi po talaga po yung mga composition po nito, saka po yung boses niya. Little did he know that he is exportable. Amen? To many, he is God. Pagdating sa music, talaga naman. Pwedeng isaksak sa tenga maghapon. Napakasarap. Be careful about our talents. Hindi po masamang ugali nito. Maganda po yan. Kinukwento ko lang po. Because in the abundance of your talents and in the results that you achieve, you get admirers. Dapat po, hindi substitute tayo. Yung anointing po natin, hindi substitute sa Diyos. Dapat lalo po tayo napapadikit sa Panginoon Diyos. Itong Nike naman, nakakatawa itong Nike ngayon, napansin ko lang this week. Sa dami ng pwedeng ipangalan sa mga product po nila, nilabas po nila itong The Beast. Ngayon, Beast. Sabi ko, kung ano yung kalaban ng Diyos, yun pang pangalan na paborito nila, The Beast. Okay? Meron na ba kayo nito? Sabi niya, fear is human, that's why you're a beast. Matatakotin ka ba? Ay, no. Ilabas mo, unless the beast in you. Eto, naglabas na po sila ng beast shoes. Baka meron na po si Paul niya. Paul, meron ka na ba yan? Beast shoes. Meron, yan, isa pa, ganda yan. Walking shoes lang yan. Pero beast ang pangalan. Kinokondisyon na po kasi tayo na welcome natin to, okay lang to. Ayan, t-shirt na beast. Sige, John, pagawa nga tayo ng the best naman, the best. Ito po yung logo nila. Unleash the beast. Wow, parang invitation na po ito. Hindi ko po ini-interpret to na ito na yung Antichrist. Hindi po ganun. Pero these are programs that slowly would prepare our minds. All right. Let me introduce to you another man.
Kasi po marami pong ine-export sa atin na mga products that would put us into amazement. Pagka meron kang mga product na ganyan, you can buy, parang you don't need God anymore. Parang ganun. Dapat po hindi ganun. Dapat po lagi kayo nag-worship, Lord, thank you, I can buy things. Nandaan niyo po ba yung kwento ko sa inyo tungkol kay Elon Musk? Sinubaybayan ko po talaga siya. Kasi po ngayon po halos siya na po yata ang number 1. Pinakamayaman sa buong mundo. Ang product po niya, kinuwento ko last week, ano ba? Mga kotse, di ba? Oh, yung pong kanya mga hindi gumagamit na gas ng mga kotse. Mga driverless, mga ganon. Pero isa po sa mga pinagpopondohan po niya, ito. Ito po yung nag-launch po siya last Saturday. Kailan ba yun? Tomorrow. Yesterday. No? Yesterday. Ang ganda po nito sa gabi. Galing po yan sa NASA. Pagkatapos nung umiikot na po sa Earth ito. Hindi po siya bagsak. No? Umiikot po siya sa Earth kasi. Launch another rocket with 4 astronauts this time. Yung po mga nag-fail ng mga nakaraan, puro rocket lang po yun. Ito po ngayon. Pero wag po kayo mag-isip na first time. Pangatlo na po ito in 1 year time. Yung una po nilang launching with astronaut, 4 nung May po yun. Ang pangalawa po noong December, pangatlo po ngayong April. Gano'ng katindi pera na ito? Naunahan niyo po ba yan? Wala pong COVID dito. Sabi niya, may problema ba kayo dyan? Excuse me, papunta ako sa Mars. Ganun ho itong mga isip nito eh. No? Ayan, gala ho niya sa gabi. Mag-uumpisa siya na may rocket po kasi. Tapos yan, pag nasa space na po yan, medyo nagbabago ng dynamics po sa atmosphere. Kaya nagpapalit ng kulay. Pero saan po pupunta? Meron pala mga tao magagaling, hindi pupunta sa monumento, sa baklaran, pupunta sa ibang planeta. Okay ba? Yan po, yan. Iikot po siya muna dyan. Pagkatapos maya aangat na po sila. Kailangan po kasi yung system na gano'n eh. May paliwanag po sila. Ito po yung 4 na astronaut. Isa pong European, 2 Amerikano, pero babae po yung isa. 2 Amerikano po yan. Ito po, Hapon. Okay? Hapon po siya. Sila yung latest. Kahapon lang lumipad. Kahapon po ng umaga. Tuwa ako kasi tinabi ko, ano bang sadya na itong mga ito? Saan sila nagpupunta? Dito po, meron po palang ISS, International Space Station. Meron po palang ganyan talaga. Ala ko, hindi, parang sabi ko, pelikula lang yan. Totoo po, meron po palang gano'n. Ano ginagawa nila ron? Yan. Tatrabaho po sila, pero may tulugan din po. May mga ganyan din. Hindi mo alam kung nakahiga ka o nakatayo ka, bahala ka na sa buhay mo pag nandun ka. Okay, pero ang sarap po ng nila dyan eh. Ang minimum po nila, 129 days o mga 6 months po sila, kaya lang tumagal dyan away from their families. Magkakaling ng mga tao to. Mga astronaut po, mga scientists po yan. Ano ginagawa nila? Ito, meron po silang 3,000 na already Under pa lang dito kay Elon Musk. Sa kanya pa lang yan. Kasi po si Elon Musk po, hindi niya kailangan ng support ng China, ng Amerika, ng Russia. Sarili lang po niyang launching to. Already 3,000 science experiments aboard the ISS. Ano naman po yung eksperimento? Marami po pero isa po sa pinag-initan ko, itong Mars. Kumukuha po sila ng mga product dyan, ng mga bato. Na-discover po nila na ang Mars, 96% carbon dioxide. Alam niyo po ba yung carbon dioxide? Yung lumalabas sa katawan niyo pag umutot tayo, Aris. Carbon dioxide. Ganun po yung Mars. Ngayon, ito po yung nagse-selfie po itong mga robot na to eh. Wala pong taong pumupunta dyan, puro mga rover po. Saka meron po silang helicopter. Okay? Inassemble po ng rover doon, tapos doon po lumilipad-lipad, kuha ng picture, tapos kukuha po ng mga pabalik na naman sa space station, bato, oxygen. Nakakuha po sila ng oxygen, na-discover nila na we can make oxygen on Mars. Gano'ng kagaling to mga tao ito? May konti lang ng oxygen. Okay? Pero we can reproduce this. Ano kaya ang plano nito si Elon Musk? Lumipat tayo ron? Baka gano'n, no? There is an experiment converted some of Mars atmosphere into a breathable atmosphere. Wow! Sabi nga sa katayo mo, parang ikaw yun. Gano'ng kakagaling, ano?
Di ba yung pong dagat, pwede na po nilang drinkable water, nako-convert na po eh. Kaya nilang lagyan ng mga certain formula. Ganyan, kagaling po ang tao. Why? Because given in us is the wisdom of Yahweh. Amen? Talaga pong matindi ho yung CPU na to eh. Matindi po talaga to. Pero huwag kang magyayabang. Amen? Always lean on God. Kaya dapat magtaka ka. Ba't kaya hindi ako umaangat sa buhay? Ba't kaya parang lagi na lang akong natatakot? Dapat, meron po pala mga tao, hindi takot sa space. Ako, takot ako sa ipis. Takot ako sa magutom. Hindi makapag-fasting. Takot ako magbasa ng Bible. Baka mabuwang ako. Ang dami po natin kinatatakutan. Kung ano pa may minsan yung tama, doon tayo takot na takot. Do you follow? So, do you have a God in your life? Ha? Okay, iniligaw ko lang po kayo ng konti kasi nakita ko yung verse na yun. Sabi ko, oo nga, may ibang Diyos talaga na pinaghahandugan ng mga tao. They don't care about Jesus and the Holy Spirit in our planet. Alam niyo po ba na ang Diyos nagpadala ng kanyang anak dito sa mundo. Wala pong commission na magpunta sa Mars. Okay ba yun? Pag nadinig po ng mga mahihirap yan, sana yung pera ni Elon Musk, pinalinis na lang niya yung Pasig River. Nagpagawa ng mga bahay. Ganun ba? Utak mahirap po yan, di ba? Pag ikaw kumain ka sa labas, tapos humingi sa iyo yung pulubi, sasabihin mo, sana naman yung kinain mo dyan, senior mo na lang sa akin, pambili ko ng bigas. Kasi pag kumain ka ng 500 pesos worth no, sa isang restaurant, makita ng pulubi, kain ka ng kain dyan. Wala nga akong pambili ng bigas eh. Sana binigay mo na lang sa akin. Ganun po yung mga utak natin dito. Ano? Pero ang totoo po, ang Diyos, ang focus po niya, earth. Amen? Amen? Do you follow? And sa earth po, ang dami na po natin po pwedeng ayusin sana with all His money alone. Pero hindi po niya tayo papansinin. Sabi niya, pag nagkaloko-loko sa earth, lilipat ako sa Mars. Ewan ko sa'yo. Okay. May iba pa pong motive siguro dyan. Tandaan niyo po, nung magpupunta po tayo sa buwan, hindi na nga lang po naulit ha. Nung nagpupunta tayo sa buwan, Bandolp, no? Ang balak po nila, no, maglalagay ng mga laser, tapos titirahin yung mga kalaban ng Russia, America, something like that. That's how people think. Kailangan po magpaayos po tayo sa Diyos. Do you understand that? Now, there is a God who is very good. Now, let me bring you back to reality now. Tama na muna yung Mars. Pinaplano po nila yun, dadalhin po tayo talaga ron. Kaya pinapalaki po nila ng gusto to. Okay? The kindness of God comes first. Para ma-appreciate mo siya, you got to be a receiver of God's grace. Amen? Hindi ka sasamba eh. Hindi mo mataas ang pangalan ng Panginoon Diyos sa buhay mo sapagkat you're loaded with needs. Dapat po, tumanggap tayo. Look at these words. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil mabubuti po tayo, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Amen? Alright. Ito, abangan nyo mabuti kasi ini-introduce ko itong mabuti sa inyo kasi po hindi po namigay ng pagkain ng Diyos. Namigay din ng konti pero hindi yun ang project niya na bigyan tayo ng isang halaman na hindi tumitigil sa pagbubunga kahit walang tubig. Pwedeng gawing project ni Lord yun, di ba? Pero He did not do that. He sent His Son. Maraming tao walang bahay, hindi po siya nagpaulan ng bahay. Maraming walang pera, hindi po niya gagawin magpaulan ng pera. Do you understand that? Now, He sent what? A spiritual man in the flesh. Kasi kung gagalaw ang Diyos sa buhay mo, doon ka lamang bubuti. Amen? Amen? Look at this statement from Titus. Masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Jesucristo. Amen? At pansin niyo po ba yung Trinity dyan? Active na active? No? Napansin niyo? Sino yun? Yung Diyos Ama, ito yan. Tapos yung Holy Spirit, tapos yung ating tagapagligtas, has a unified project. Ano yun? Upang tayo'y gawing matuwid, maayos sa pamamagitan ng kanyang kindness. Amen?
O, tandaan niyo mabuti ha, gumagalaw pala ang Diyos. Uy, kailangan gumalaw siya sa akin. Kailangan doon sa loob ng bahay ko, doon sa kapitbahayan ko, magkaroon ng project si Lord. Kasi mapapabuti tayo. Gagawin tayong matuwid. Amen? No? Nagrereklamo ka ba? Ba't ba siya mura-mura? Lasing siya ng lasing? Bakit ba siya nagluloko sa kanyang pag-aaral? Ang solusyon po ng Diyos, yung project ng Trinity. Mas matindi ho ito kaysa kay Elon Musk. Now, dapat ganito po ngayon ang suma total ng buhay mo. The recipients of the kindness of God mirror the kindness of God. Amen? Ha? Anong pagtingin ng mga tao sa iyo, do you mirror the kindness of God? Ang bait ng Diyos sa iyo, kaya ang bait mo. We must mirror the kindness of God. Mabait pala itong Diyos na ito. May project siya, project kindness. Mapapabuti ka. Ngayon, ito mabuti ha. Kasi po yung kabutihan na ito ng Diyos can change us. Dapat po yun ang unang project. Pasukin ako ng kabutihan ng Diyos kasi it will change me. May economics, may relationships, di ba? Yung utak kong parang laging takot, it will change. How? No? Binigyan po pala tayo ng bunga ng Espiritu. No? At isa sa bunga ay kabaitan. Praise the Lord. Amen? Check niyo po ito. No? Dito po sa Galatians 5, ito po yung Greek word na ginamit, no? Krestos. Ano po ibig sabihin ng Krestos? Ba't kailangan idiin natin to? Ha? Ang ganda po kasi. Ha? Sabi po niya, it means a softening, pinapalambot po, at pinagmemelo yung mga dati na magaspang ang pag-uugali. Ooh. Sabi nga natin sa puso natin, parang ako yun ah. Di ba? Yung gaspang po natin, marami tayong kagaspangan, di ba? Maangas po tayo eh. Pero pag binigay sa yung Holy Spirit, isa sa magiging bunga sa buhay natin, kindness. Dating magaspang, pero bigla akong magiging soft, bigla akong magiging, dati paspas lang ako, paspas, kaskas. Ngayon ako ay magmemelo ng konti. Ha? Haplusin mo nga yung sarili mo. Haplusin mo. Magmelo ka na. Ha? Baka masyado pa rin maingay ka pa rin sa bahay. Yung mga, ayan na naman yan. Hiya mo siya. Baka ginaganon ka na. Okay? Galingan natin. Kasi ang Diyos pala nagre-regalo ng kabaitan. Ayusin natin mabuti. Imagine, representative ka ni Lord, ambassador ka, binigay yung Holy Spirit, at sasabihin niya, ay, yung mga taga-MCC, kagaspang. Ng mukha lang. Okay? From something that was once hers. Nung youth ka, di ba? Padalos-dalos ka naman talaga ng konti. Teka muna, magmemelo ako ng konti. Amen? No? Ito pa ang isa, yung kabutihan ng Diyos, pag nag-overflow sa'yo, itong bagay na, kahit tahimik ka, pwede ka palang gawing leader ng Diyos. He made believers leaders. Ooh. Low self-esteem, biglang tataas yung self-esteem mo. Kasi tataas ng confidence mo eh. Can we read together? I like this. Ready? Go. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya. Ang ganda sa English niya, na? Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tingnan niyo yung grammar nito, ha? Tingnan mo, ha? Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay. Past tense po yan. Okay? Are you with me? Hindi po niya sinabing tayo'y bubuhayin. Kailan ba nabuhay si Jesus? 2,000 years ago. Ako ngayon, spiritually dead dapat, pero dahil kumonekta ako kay Jesus, ako'y muling binuhay. Amen? Bakit? Upang mamunong kasama niya. Nasaan ba si Jesus ngayon? He is seated at the right hand of God in the heavenly places. Sa English po, ganun din ang ginamit dito. You will now be raised up, you are now raised up
so that you will sit with Him in the heavenly places. Teka muna, nandito ako sa lupa eh. How can I sit with Him? Gusto ko po maunawaan niyo mabuti ito. Leadership issue po kasi ito. Because in this planet, meron pong naghahari-harian na spiritual world din. Sabi ng Diyos, spiritual din tayo. Kahit nasa katawan ka pa, you will sit with me in the heavenly places. Mamumuno tayo. Amen? And so, that's a very important role. Now that you are a believer, no. I would be lavish with every good thing, and I will rule with God. Ano? Kasi po, di masukat yung kasaganaang bibigay niya sa iyo eh. Uy, teka muna, pastor, parang hindi ko maintindihan yan. Wala akong pambayad ng apartment minsan, pagka uubo-ubo ako, ano? Papahid na lang ako ng mga dahon, wala akong pambili sa Mercury Drug. Sa umpisa. Are you with me? Kasi po, unti-unti po, kaya kailangan po kumonekta tayo sa Diyos talaga. Damihan natin yung Bible reading natin. Lagi po tayo nagpe-pray. Umattend po tayo ng mga mentoring programs just like this. Napansin niyo po ba ito? Pag umuupo po kayo rito, hindi po kayo nagsisimba lang, kayo sumasamba sa Diyos, pagkatapos natuturuan tayo, pinapalitan po yung isip natin. Hindi na tayo utak Pilipino na laging late. No? Ang daming on time kanina. Amen? No? Gayahin ko ngayon. Ang daming on time. Ang daming sumasamba sa Diyos. Ano? Ang daming generous dito sa mga reports ng simbata at mga simbahay. Bakit? Kasi umapaw sa aking kagandahang loob. Bakit? Kasi kasama niya akong namumuno. Eh. Ang ganda naman ng program ni Lord sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil dito, mauunawaan natin kung ano ba talaga itong eklesiya. Normally, tinatranslate po kasi yan as church. Pero ang totoo po, it is beyond that. Mas matindi pa puro nun sa taong nagtitipon-tipon lang. Ba't ba tayo nagtitipon? Oh, we are an assembly for a certain purpose. Kasi po tayo ay, ano ibig sabihin ng, called out, sold out, sent out. Ganun pala tayo eh. Tinawag saan? Mula sa kadiliman. Sabi niya, ngunit kayo ay pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Patungo saan? Sa kanyang kaliwanagan na kahanga-hanga. Amen? Called from darkness into His marvelous light. What a calling. We will live according to that. That's the ecclesia. Huwag niyo pong isipin na ang ecclesia, MCC. Hindi po. Yung pong cell group niyo, ecclesia. Amen? Yung pong pamilya po ninyo, pwede pong gawing ecclesia. We will rally ourselves towards God. We will be God's assembly, fulfilling our calling. Ano po yung calling? Tinawag ka, lumabas ka dyan, ha? Sabi niya, labas! Sa kadiliman, sa pagiging bading, sa pagiging magnanakaw, sa pagiging tamad, labas! Dadaling kita sa liwanag. You will rule with me. And I will send you out. The problem is, are you sold out? Amen? Mamumuhay nga ako doon bilang hari, bilang pinuno, bilang sa mabuting tao. I must be sold out to this. That's the ecclesia. Now, ito pong isa sa meaning ng ecclesia na favorite ko ngayon. Gustong-gusto ko, pag nagpe-pray po ako, pag nagpe-pray po kami, mga kine-claim po tayo. Kasi po, ang mga anak ng Diyos po pala, para tayong legislators ng langit. Namumuno tayo in the heavenly places eh. Pag may problema rito sa lupa, hindi tayo basta tatanggap. Hindi tayo papayag. Kailangan po, submit natin sa langit. Sabi niya, itatayo kong aking, ito po, Kastila po kasi yan, iglesia, inadapt natin sa Tagalog. Okay? Pero pag ginamit mo yung simbahan, nagiging building, di ba? Kaya ginagamit natin ito ng iglesia at ecclesia noon at ngayon para po tayong isang assembly na nagpapasya ng ikabubuti ng ating planeta. Amen? Merong masamang mga nangyayari, meron tayong hindi gusto, huwag yung tatanggapin. Dapat po, hindi dadami ang mga beer house sa Muñoz, hindi dadami ang mga magpapakamatay, kukontrolin po natin yan as a legislator. Lord, hindi kami papayag ang mga youth nag-aasawa ng maaga. Hindi tayo papayag. We will bring this to the court of heaven. Amen?
Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan hindi magtatagumpay laban sa kanya. Amen? That's how powerful ecclesia is. That's you. That's your simbahay. That's your cell group. Hindi po tayo nagsa-cell group para mag-sharing lang. We are legislators of what is good in this planet. Amen? Look at this. Ang langit po kasi, parang may korte po yan. Ang Diyos po nakaupo lagi dyan. He is the judge. Iling-iling ang Diyos minsan. Ay, mga Pilipino, pumayag na yung mga youth nila hindi nag-aaral. Dapat hindi ganon. We will petition, Lord, bless the young people so that they will become strong in their module. Hindi papagawa sa nanay. Look at this statement from Jesus. Anong papel ng eklesiya? Tandaan nyo, anumang ipagbawal nyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. How powerful could that be? Amen? At anumang ipahintulot nyo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Amen? Is that you? Do you believe that with all your heart? Are you sold out to this status that God has placed you? We are raised up in Him in the heavenly realms. Gumalaw ka naman na parang tagalangit ka. Amen? Ha? Ha? Medyo iba po tayo. Hindi ko kayo binobola, hindi ko kayo niloloko. When Jesus established this, ito po talagang plano niya. The church, the ecclesia, are legislators of what will happen in this planet. Amen? Let me give you some example. Nung isang linggo po, or 2 weeks ago, kailan lang ba? Meron 200 na Chinese vessels po rito sa West Philippine Sea, South China Sea. Okay? Sasabihin ng utak Pinoy ganito, mayaman sila. Wala naman kaming barko. Ano gagawa namin? Ano yun? Susundutin namin yung mga barko nila. Ganun na lang po tayo, di ba? Pero alam niyo po, there are pastors and churches who prayed. Nakarating po sa akin yun. Sabi ko, hindi kami nakasali. Pero now, they are challenging us. Sabi niya, meron pang mga challenges sa Pilipinas sa susunod. We will approach the court of heaven. Sasali ba kayo sa Muñoz? Amen? Ha? Alam niyo pong ginawa ng Diyos doon sa pastato po nila? Nagpadala po kasi ang mga US na mga ships din po nila dyan sa South China Sea. Nagpadala rin po ang Japan. Yun yung nakakatuwa ron. No? Sabi ko, ano kaya yung kinausap kaya yan ni Digong? O nag-initiate lang. Kasi po tayo, binigyan din po tayo ng barko ng Japan. Pero we could not do it kung iisa lang. Ano? Tingnan niyo po mabuti ha. Nung isang araw po, 20 na lang po yung Chinese vessels doon. Nung isang araw po, 6 na lang. Ngayon po, meron pa rin pong natitira. Pero we will keep on petitioning. Sabi niya, sama kayo. Kasi tayo, pwede tayong lumapit sa court of heaven and we can appeal to that. Amen? That's the church of Jesus Christ. Let your cell group be that powerful na kapag papalayas tayo ng hindi physical. Kailangan mahabag ang Diyos sa Pangulo po natin. Nung isang araw nagalit po siya kasi ayaw magpabaksin ng mga tao Di ba? Sabi niya, mamamatay kayo 5 beses. Ganung madinig ko yon, nagmumura po ito Sabi ko, in the name of Jesus, Lord, I resist that. Ayoko po mamatay na 5 beses. Okay, we have to, ang dami po sinasabi nito na maaaring mapahamak po tayo. But although he's a good president, very willful po kasi siya. Okay? Etong tunay na kalaban, hindi natin kalaban si Digong, hindi natin kalaban ng China. Kasi po, merong ginagawa ang kaaway sa Pilipinas so that we will just be passive. Sayang, eklesia pa naman tayo, legislators of the mandate of heaven, if we will just accept what our parents told us. Wala, mahirap ka lang. Hindi ka makakabayad ng utang, hindi mo matutubos ang bukid. Mag-abroad ka na lang para kumita, walang kita rito sa Pilipinas. Ganun lang ba tayo talaga? Think about it. Sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood. Amen? Hindi tao kalaban natin, yun sinasabi niya. But against what? Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kaya po may grupong ganito, grabe. Isang taon na po pala silang pinagpe-pray tayo. Amen? Sila po ay mga prayer warriors, first anniversary. Palapakan natin itong grupong to. Tuwing Sabado po, nagpe-pray po sila. Hindi sila nakikita-kita kasi mga senior yata lahat yan Hindi. Nagkakasala na naman ako nito.
Ang ganda. Pero kikita-kita sila, kumustahan, tapos a-assign na yung prayer request. 1 year tuwing Sabado. Kaya pala, iniingatan tayo ni Lord. Amen? Merong mga tao dedicated to pray. 1 year na. Meron din yung grupo ni Estos sa youth. Encourage lang natin magpatuloy pa. Tapos kanina, may Donwas na naman every week. More than 1 year yon. Hindi namin alam kailan anniversary ng Donwas. Amen. Can it be that your cell or your family are legislators of what we don't want? Ganun po ang principle ng kasal Yung kinasal natin dito sa lupa, kine-consider po sa langit yon. Sabi niya, kung sino yung gustong mag-asawa, pag-pray nyo lang, sila ay kikilalaning mag-asawa ng langit. Kaya pagka nagluloko po yung asawa, sabi niya, teka muna, kinasal yun Binanggit yung pangalan ni Yahweh sa panalangin. Ngayon nagtataksil yung isa, ibubuhos po ng Diyos ang sumpa sa mag-asawa. You got to be faithful in your marriage. Kasi po yung pagkaisahan dito sa lupa, pinagkakaisahan po sa langit. Are you with me? And so the power of a family, a couple. Kaya sabi po ni Peter, pag nag-aaway yung mag-asawa, hindi tinapakinggan yung prayer. So you got to be solid in your oneness, in your purity, in your love to each other. Because we can legislate prayers in heaven. Amen? Now, pwede ba natin buhayin to? Lumabas na po kasi yung Chosen 2. Tama? Season 2. May bayad po yan. Pero nakukuha natin ng libre. Kasi po ito po, napakaganda po nito. Sponsorship po kasi ito, kaya lang na-produce. Napakaganda kasi ng buhay ni Jesus, The Chosen. Ang kailangan lang natin, pag ni-relaunch po natin ito, pag ni-relaunch natin to, Dennis, sa opisina mo, dun sa Quezon City, laptop lang kailangan, kaya cellphone na nakakabit sa malaking speaker para malakas. Kunin niyo po yung may subtitle. Ano lang po ito? Mga maiksing-maiksi lang. Mga 30 minutes minsan 40 minutes. Kasi sabi po ni David sa awit, ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Paano tayo magtuturo? Pwedeng direkta, pero pwede rin sa isang pelikula. Amen? Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Believe me, dapat magtuturo po ang mga legislators, ang eklesiya. Ngayon, may launch time project kasi po, next week, communion po ito. I want you to be here. Pero, believe me, hindi po, wala po, tama ba yun, Bishop? Hindi pastor lang ang magko-conduct ng communion. Pwedeng yung mga mananampalataya. Kasi po, ginawa po natin ito nung ECQ. Pero papagawa ko uli sa inyo ito. Pagpunta nyo sa mga bahay-bahay, yung mga simbahay po nyo, magko-conduct po kayo ron ng communion. Yung tinapay po, magdedetermine ang mga eklesiya, ang mga cell group, kung sino yung sasampalataya. Kaya dapat puntahan nyo lahat. Pag hindi nyo pinuntahan, hindi po sasampalataya. Amen? So, kailangan puntahan natin bahay-bahay. Ganito po ang picture, Ilalabas natin yung ostia o kaya skyplex, pwede na, Bibiyakin natin yun doon sa kanilang sala at dideclare natin, binigay ni Jesus ang kanyang katawan, we will train you next week. Okay? We will teach you. Si Pastor Rolly po pala, nauna ko pong ituro sa kanila to, patay siya nauna kasi pag mentoring. Nauna sila, so naglagay na siya sa chat group ng mga how to conduct Holy Communion, if you don't know. Pero we will train you still, yung mga maliliit na detail lang, simple lang. Bibiyak-biyakin po yung skyplex, at tatratuhin natin ito, pagpe-pray natin, maging banal yan, it would be a symbol of the body of Jesus Christ, at papatanggapin natin yung mga tao upang isuko ang kanilang mga kasalanan. Amen? Pero pagdating po naman sa banal na dugo, lalabas po tayo, Nasa sala, lalabas ka ron sa kanyang bakuran, kung may bakuran po siya. Nangungupahan ba siya? Pagpe-pray natin, magkaroon siya ng sariling bahay. Amen? May problema ba siya sa kanyang mga tanim? Lagi nagre-reklamo yung magsisibuyas, magpapalay sa presyo. We will pray for economy. Hihigupin po natin yung kalahati ng saro. Kalahati lang po. Yung kalahati, bubuhos natin sa lupa. Didiligan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus ang kanyang bukid, ang kanyang buhay, so that a bright future will be declared to your barangay. Amen? Alam niyo po ba ang nangyari? Nung nilagay po kasi yung tinik sa ulo ng Panginoong Yesus, tumulo po ang dugo. Kasi po sa Genesis,
nilagyan po ng tinik ang lupa upang maghirap ang tao. We are cursed people. So, papaalala natin sa mga tao na kailangan maghirap siya, sa pawis niya manggagaling ang kanyang kakanin. Ngunit tinubos ng banal na dugo ang lupa dahil kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Paano ba yan, Pastor? Hindi naman po mananampalatayan. That's why, dito sa bread, ipapaliwanag po natin ang gospel sa loob ng bahay and then lalabas po tayo. At kasama po sa pagpe-pray natin lagi, ito, legislate natin that God will produce leaders in every house, in every barangay, in the next election. Amen? Ha? Excited na po ako rito kasi po, anniversary po natin itong May. Amen? Reregaluhan natin si Lord ng maraming leaders. Amen? Ha? Palakpakan natin si Lord, no? Sana, isa ka sa regalo na matatanggap ni Lord. Lord, I want to sit in the heavenly places with you. I would legislate. Hindi ko basta-basta tatanggapin. Ang mga problema, we will cast away evils and we will ask God for His standards, the original design in your family. When you are the recipient of an act of kindness, don't pay the person back. Ang gusto po ni Lord, pay it forward. Amen? Napanood niyo na ba yung pelikulang yun? Ha? Gusto ko, medyo mahaba yung pelikula, pero it's a networking style. Tinrace ng mga reporter, saan ba nang galing itong pay it forward? Natrace po nila sa isang bata. Ha? Ang ganda eh. Ngayon, tingnan niyo mabuti ito, medyo mahaba nga lang yun, pero ang suma total niyan is to teach us how to make a kindness pandemic. Dapat tuloy-tuloy lang. Now, ito na ha. Sample lang ko kayo ha. Sa inyong cabinet, I want you to think of this very carefully. Ang dami pong mga damit na hindi nyo sinusuot kasi nakaliitan. Amen? Sapatos na maganda pa, hindi sinusuot kasi may bago ka. Sabi nga natin malakas, I will move things. Alright? Ibig sabihin nito, ilalabas mo yon. Ano? Kagabi, yung anak ko, namili na ng mga ito, Papa, gustong-gusto ko itong damit na to, pero ipamimigay ko to. So, ituturo rin namin mamaya sa youth ito, yung dalawang services. I want you to choose the best things. Kasi you cannot end the kindness simply because I ended the sermon. Kasi po, magsiship lang po ako ng theme. Pero, may mobilize po namin ang mga cell group to keep on doing things. So, hindi lang po yung mga bago. Siguro magsimula kayo sa mga bagay na you treasure, pero kahit na sinusuot mo pa, pamigay mo na rin. Amen? Ha? Magsimula ka sa mga 5 mga produkto na pwedeng pamigay. 5 t-shirt, 5 sapatos, 5 anak. Okay. Number 2. Ito, huwag niyong titigilan to, ha? Compliment people. Okay, ito, may gagawin tayo ngayon. Maiksi lang to, ha? Maiksi lang to. Bawat cell group, mamaya mag-uusap-usap, ha? Mag-uusap-usap. Wala mo nang uuwi. Meron ka bang 20 sa bulsa? Kapag mga may 20 ka ba dyan? O kung wala, 100, Ate Rebecca, 500, okay na yun. Parang $10 lang pera nito eh. Okay, ito ha. Mag-usap-usap kayo. Doon sa grupo, po pwedeng mag-contribute kayo ng tig-20. Kung 5 kayo, 100 din yan, di ba? Okay ba yan? Huwag kayong tatapos ng araw nang wala kayong good deeds. Mas ma-powerful yun kung marami. Ngayon, yung iba magko-contribute, yung isa, tingnan nyo, bulungan kayo, bulungan. Palagay mo, kailangan niya itong 100 natin. Bigay natin sa kanya. Pag merong hindi makadukot, bibigay nyo. Ganun, ha? Medyo 3 araw mag-iisip yan, may 20 ba ako? Okay? Ito si Paul, magkukunwari itong walang 20. Huwag niyong bibigyan to, ha? Saka si Aris, tandaan niyo si Aris, may-ari ng land bank. Si Bernard, may-ari ng Siupawan sa buong mundo. Okay? So, tingnan niyo mabuti. Yung mga may kaya, maglalabas ng 20. 20 lang. Pero kung gusto mo maging generous, mag-usap-usap kayo. Meron ba sa grupo natin nangangailangan? Kung wala, linga kayo rito, tingnan niyo mabuti, ispatan mo na.
Mamaya gawin natin recipient yun. Magkalabitan na kaya. Gawin natin recipient to. Magkano ba maiipon natin? Bago siya umuwi, habulin mo na kasi may mga tumatakbong mabilis eh. Pwede ba mamaya wag muna kayong uwi? Ipaprospect tayo. Magpaprospect tayo ng mga needy. Pero pain nyo mabuti kasi baka mamaya mukhang gula-gulanit pero milyonarya pala. Ano? Parang si She, timo ha, napakaraming pera nito. Si Aubrey, ang daming pera niyan eh. Si Celine, punong-puno ng pera yung bag, timo ayaw bitawan. Timo ha, hawak nila yung mga bag nila kasi puro pera eh. Okay. So yung cell group, mag-uusap ha. 20 mo. Hindi, wala akong 20. 100 na lang. Sige na, 100 na. Ganun. Pilit mo ha. Tapos, mag-usap-usap kayo mamaya. Kuya Leo, usap-usap kayo. Doon sa kapihan natin, Kuya Rene ha. Usap-usap. Kanina natin bibigay ito. Ngayon pa lang, tumingin na kayo rito. Sino yung lulugo-lugo, parang may sipon, parang may coronavirus. Mga ganun. Just mental ba tawag doon? Alright. Tayo tayo lahat. Oh God, that thou would bless your church, the ecclesia. What a joy to belong to the people of God. With Jesus seated at the right hand of the throne of God, and we were raised with Him into the heavenly places. Thank you for this position in Christ. We pray that we will stand into this position and we will determine the state of earth. Not wicked people, Lord, but the church. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you.